So kung ikaw ang employer ng empleyado na nag-awol at gusto mo siyang i-terminate sa trabaho dahil sa abandonment of work, ganito ang dapat mong gawin. Kapag lumiban na siya sa trabaho, syempre walang leave form na na-file ang empleyado. Sendan mo siya ng return to work notice. First notice. Okay. Kapag hindi pa rin siya bumalik, mag-send ka uli ng second notice. This time, lagyan mo na ng warning na kapag hindi pa rin siya mag-report sa trabaho, maaari siyang patawan na ng dismissal from service due to abandonment of work. Okay. Kapag hindi pa rin bumalik sa trabaho ang empleyado, sendan mo uli siya ng isa pang notice. Notice of dismissal. Okay. By that time, hindi na lang yung awol ang kanyang violation, but meron na siyang intention na putulin ang kanyang employment relationship with the employer sa pamamagitan ng kanyang unjustified refusal to go back to work despite doon sa notices na ipinadala mo sa kanya. So sa pamamagitan niyan, na-prove mo na yung intention ng empleyado na hindi na niya gustong bumalik sa trabaho kasi nakailang return to work notices ka na pero ayaw pa rin niyang mag-report sa trabaho. Okay. Now, iba naman yung sitwasyon kapag sa security agency. Kung ikaw ang employer at magsisend ka ng report to work notice sa iyong security guard na nag-awol and gusto mo na siyang tanggalin by reason of abandonment of work, kailangan mo muna siyang sendan ng notice to report. Okay. Pero dapat yung return to work notice na isesend mo sa iyong security guard na nag-awol ay dapat nakalagay doon yung kanyang next assignment, yung detalye ng kanyang next deployment, yung schedule, yung address, yung sahod, basta nakalagay doon, nakaspecify yung client kung saan siya susunod na madedeploy. Hindi siya pwedeng general na return to work. Okay? Para masabi natin na valid yung return to work notice. Okay? Pero sa security guard lang yon. The rest, applicable na